Musok daw, channel 1. Dito, ito na side na to. Yan o, kaya binuksan ko na agad para masilip na, although visual check, kita ko naman dito. Yan, dito, pumusok. Yan. Ang dahilan ng pagkausok, parang nakakuha niya ata sira, parang solar setup na hindi ko gano'n makuha eh. Baka mamaya mali ako nagkapaliwanag. Parang trend. Medyo mahaba yung gawa natin ngayon, kaya ang sistema ng setup natin is pabalagbag muna. Kasi pag ganito siya, hindi kasya. Ayun o. Ayun yung kung gaano kahaba o. Halos din naman makita yung likod. Ayun, bali Shockwave na SWA 4000 powered by Live. Gawa ng Live ito. Ayan o. Ayun yung mukha niya. Bali hindi ko na muna i-review to or ipahaging portion. Bali gagawan na lang natin ng panibagong video ito for review na lang. Sa content natin ngayon is for repair lang muna tayo. Okay? Ang mayari nito is taga Bulacan. Taga Bulacan. Ayan, dinarito sa atin para ipagawa dahil ang issue may umusok. Umusok daw, channel 1. Dito, ito na side na to. Yan o, kaya binuksan ko na agad para silip na, although visual check, kita ko naman dito. Yan, dito, pumusok. Yan. Ang dahilan ng pagkausok, parang nakakuha niya ata sira, parang solar setup na hindi ko gano'n makuha eh. Baka mamaya mali ako nagkapaliwanag. Basta may umusok. Okay? Kaya binuksan ko na para hindi na humaba yung oras natin. Sigurado, mahaba yung video natin sa ganitong klaseng unit. Kaya lang haba oh. Ayan. Kaya sabi ko, hiwalay na lang natin yung content na review. Ngayon, dahil nga may umusok ito, focus na lang tayo dito sa may channel 1. Channel 1 na lang. Or, ang problema, sana may value pa man, may mga value na nakalagay para hindi na tayo magbaklas ng channel 2. Okay? Ayan, magpapasalamat pula muna tayo. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Dahil tayo yung pinagkatiwalaan na gumawa ng unit nila. Yung lalo na itong klaseng unit. First time ko makagawa ng Shockwave. Hindi, nakagawa na ako Shockwave pero maliliit lang. Ito, yung medyo mahaba, ngayon lang tayo naka-encounter. So ngayon, balik tatanggalin ko muna itong board nito para matroubleshoot na natin. Nabaklas ko na yung board ng channel 1. Madali lang pagbaklas ng board kasi binuksan na nila ni sir ito. Ito, wala na nga fuse oh. Sabi ni sir dito, kada palit doon nila ng fuse putok, kada palit doon ng fuse putok kasi nga may sira. Sana malamang may sira na kwandaw dito, MOSFET. Kung hindi MOSFET, sigurado output meron yan. Tapos ito yung mga lumiyab. Okay. Ayan, buti yung kabila buo pa. Pagagayahan tayo kasi sigurado yung mga nakasulat yan sa board, lumiyab tong pyesa, malamang wala na nakasulat yan. Hanapin ko muna yung mga short dito sa may output and then sa may MOSFET nya. Okay, tapos tanggalin ko yung mga nasunog na parts dito. Ito nga transistor, mga biyak talaga siya oh. Yan, A42 tsaka A92. Okay, so ngayon balikan ko na lang kayo kapag nahanap ko na yung nasira na mga dapat palitan o dapat tanggalin. Nakapag troubleshoot na tayo ng paunti-unti. Meron ako nakuhang or nasagap na sira itong output. Dalawa lang. Ito. And then ito. Talagyan ko ng ikis oh. Ito. And then ito. Yung pag-check ng output pala guys, para hindi na kayo mahirapan pagbaklas ng buo nito, angat nyo lang itong mga bloke. Angat nyo lang mga bloke na yan or sa emitter. Yan. Angat mo lang yan, 0.25. Machi-check nyo yan pa isa-isa na. Machi-check nyo na pa isa-isa yung output. Ngayon ito, shorted ito. Pakita ko sa inyo. Short ito. Ito, yan. Oh, short to. Oh. Yan, the rest, buo ito. Tapos dito, ito may shorted din dito. Oh. Diba? Short yun oh. Yan, dito yan. And the rest nyan, buo din. Okay? Ngayon, dako naman tayo dito sa may stepper nya.
Pasensya na, mali pala ako. Buo pala yung nandito. Nung binaklas ko buo, yung pala yung connection, yung gilid-gilid magkasama pala. Pambihira, oh. Hindi ko nasilip sa ilalim. Ayan, oh. Magkasama pala. Yung dalawang gilid magkasama. Talagang short talaga yan. Mas dalawang gilid magkasama. Mas dalawang gilid magkasama. Kaya pala pag chinik mo, shorted. Pambihira, oh. Pasensya na. Tao lang din naman tayo, nagkakamali din. Ganon din dito. Ganon din pala dito. Kahit pag sinilip mo, magkakasama yung dalawang gilid niya. Buo pala yung MOSFET. Okay lang, at least, diba? Kahit nagsasabi tayo ng totoo. Kaya buo pala ito. Balik natin to. Yung sira is totally talaga yung sira na ito sa output talaga. Ayan, ito. Short talaga to dito. Tapos, isa dito. Ayan. Tapos, tinanggal ko na lahat dito. Lahat ng mga nasunog na parts. Yung mga resistor. Although, wala nang value kasi nga, nabura na, oh. Dahil nga lumiyab. Kuha na tayo ng idea dun sa may kabila. Tapos dito 470 ohms, dalawa, 10 ohms na 1 watt. Ito A42. Tapos puro A42 to. Puro A42 pala ito. Yan, A42 lahat, halos lahat, tatlo. Tapos dito ito 4148 signal diode, sira, short to. Tapos nandito. Okay, ngayon taniman ko lang muna ng mga pyesa. Taniman ko lang ng mga pyesa to. Pag nataniman ko, balik natin lahat ng bloke. Tapos balik natin yung MOSFET. Yung output, kahit di na muna natin palitan yan, okay lang yan. Kahit kulang ng tag-isang pares yan, tutunog pa rin yan. Kailangan mapanormal muna natin yung amplifier nya. Nataniman ko na ng mga parts. Ayan. Buti may paggagayahan tayo sa may kabila. Ayan, ito dito, tapos dito. Yung mga value niyan is 510, 10 ohms, to 510 ohms, tapos 10 ohms, tapos dito naman, dalawang umusok dyan, 75, wala tayong 75, nag-series tayo. 75 ohms, tapos 3.3. Okay, yan, kabilaan. Tapos ito 4148 na switching diode. Tapos ito 10 ohms. 10 ohms lang naman to na 1 watt eh. Yan, 10 ohms. Tapos dito 470 ohms. Ito. Tapos alin pa ba? Saan pa ba yung mga umusok dyan? Okay, parang wala na. Tapos ito pinalitan natin A42, A92, A42. Tatlo lang muna pinalitan natin. Ito naman buo pa ito. Buo MGE 340 and then 350. Yan, buo yan. Tapos na-check ko naman lahat yan, okay naman. And then dito binalik ko yung mga MOSFET, yung 60 ampere na 600 volts binalik ko. Yan, normal na ito. Naibalik ko na pala. Tapos yung dito lang, hindi ko muna nilagyan ito, mamaya na lang. Tapos isa pa sa request pala ni Bossing dito, kung sakali mabuo natin is pinapa-fix bias sa atin. Sige, try natin i-fix bias ito. Siguro ito yung kauna-unahang amplifier na malaki na nagawa ko na i-fix bias ko. Okay, try natin ito. Sige. So ayan, balik muna natin to. Try kong ibalik to sa may casing. Tapos try natin. Tingnan natin kung magiging normal siya. Sana wala na ibang problema. Naibalik ko na yung board natin. Ayan, oh. Mas maganda yung ganito klase mga amplifier kung kunti lang yung wire. Unlike sa mga DIY, hindi yung mga old na datingan ng mga amplifier is madaming wire. Ito, ilan lang. Ito, negative, positive. Tapos, ito lang, 1, 2, 3, 4. 5 wire lang. Okay, balik na natin ito. Kulang na lang talaga dito is itong output na lang na isang pares. Isa dito, tapos andun sa ilalim yung isa magka-pares yan. Tapos binalik natin yung MOSFET. Ngayon, sana maging normal yan. Siyempre, gamit tayo ng bulb. Dito, ito yung kagandahan kapag yung bulb mo dalawa. Yung dalawang 100 watts. Kasi kakayanin niya yung ganito kalaking transformer. Tingnan mo naman, oh. Parang 9 na yata lapad nito. Kasi kapag isa lang yung bulb mo, mahirapan. Sana wala nang problema. Yung bulb natin to, no? Kaya ang layo natin kasi ang haba, no?
may matitira talagang konting ilaw dyan, kasi nga sa taas ng tirahin nito may maiwan talaga na konti dyan, yung may maaninag ka. Hindi ibig sabihin na mayroong aninag mataas na yung bias. Normal lang yan. Okay, naka-normal na siya, naka-normal mode siya, wala namang umusok Ayun, sukatan muna natin. Mag-range kayo kapag nagsukat kayo ng bias, nasa 2.5. Okay, dito ayun, baba lang ng bias nito. Halos magpo 0.26 lang. Halos magpo 0.26 lang. Pero i-fix bias natin to, kasi request ni Bossing na i-fix bias natin. Ngayon, ito naman yung ni-repair natin. Mag-ingat kayo sa pagtusok-tusok, lalo na sa pagtaas ng voltahe at amperahe nito. Normal lang. Ayun normal Pares na sa may kabilang channel. Dito ayan pares na parehas. Okay, parehas na, normal na ito. Yun lang naman yung pinalitan natin, yung umusok dyan. Ay, sana ba yun? Dito, yung umusok dito, yun lang yung pinampalitan natin. Buti meron tayong mapaggagayahan sa may kabilang side. Kung wala, mahirapan tayo kasi sunog na yung, nabura na yung mga nakasulat dahil sa sunog na parts. Okay, ngayon lagyan natin ng kwanto. Sana may audio na. Lagyan natin ng speaker. Okay, ito dito, then dito input natin. Okay, tapos ito sa may cellphone natin na isa, yung audio source natin. Okay, yan na, naka-play na, full volume natin. Ayan. Ngayon, dito tayo sa may channel 2 muna. Ito good to. Okay, working naman talaga to dito. Ito yung channel 1. Ayan, meron na. Okay, dalawa. Baka makapiright tayo. Makapiright tayo. Ito, okay na, working ito. Ayan, ngayon dahil may audio na ito, due to sa request ni sir na i-fix bias natin, try natin i-fix bias. Ang papalabasin natin na bias is yung sa stock nya, yung halos 0.25 lang, lumagpas lang na konti ng 0.25. Ngayon, tanggalin muna natin to. Ito guys, disclaimer, inuulit ko hindi ako nag-suggest nito na i-fix bias natin. Si Bossing ang nag-request nito na kung mari i-fix bias ko na. Kaya siyempre, sundin natin. Okay? Ang trimmer, ito. Yung nakalagay is 332. Same lang din naman sa mga amplifier ngayon, sa mga CE series. 332. Ay hindi, 302. 3K pala ito. 302, meaning 3K. 3K 302, 3K. Tapos nakalagay dyan sa may board niya is 3K rin naman. 3K rin. 3K. Hindi lang gano'n makita kasi naka GoPro tayo. Ngayon, eto na. Unang subok ko, pinuputol ko lang yung video para hindi na umaba yung video natin. Ang unang subok ko is 2.7. Kasi kapag nagpipix bias ka, ang una-una mong gagawin kapag 3K, yung value ng trimmer, kadalasan dyan is ang gamit yan is 2.7 is to 2.5. Ngayon nagsubok ako ng 2.7, mataas siya. Although pwede na sana, pwede na kasi nasa 0.3 yung bias na kaso lang yung stock nito is nasa 0.25 lang, 0.25 halos lang. Kaya gagawin natin, ihalin tulad natin, di ba? Kaya nag-adjust pa ako. Ngayon ito na 1K tapos 1.5, bali magiging 2.5 ito. Inulit ko 1K tapos 1.5 na naka-series kasi wala akong 2.5 na diretso Kaya nag-series tayo. 1.5
and then 1K equals 2.5 ang kinabit natin. Ayan. Balik ko itong board, pakita ko sa inyo na ano nga yung bias na lalabas. Sukatan natin kung magiging parehas na. Ayan, bahala ka dyan. Ayan, nag-trigger ang relay. Dito muna tayo sa may stock nya. Ito yung stock nya. Makita nyo, yan oh. Halos nasa 0.25 lang, di ba? Tapos, ito yung na-fix bias natin. Nakakatakot magtusok-tusok dito kasi taas yung voltahe nito, taas yung amperahe, kunting mali lang, delikado. Ayun oh, walang labis, walang kulang oh. Diba? Oh. Paras na press yan ha. Oh, diba? Walang kinaiba oh. Walang labis, walang kulang. Sapul na sapul. Sapul na sapul. Noong 2.7 ang ginamit ko, halos nasa dito siya oh. Pag 2.7 dito, nasa 0.3 siya. Although pwede na ilaban yun kapag sa mga mababa lang na supply o amperahe. Tulad nito kasi matataas to, kaya binabaan na konti. So ngayon, na-fix bias na natin. Yan ulit ko 1.5 and then 1K ang bias na ginamit natin. Ngayon, hindi naman pwedeng ito lang i-fix natin. Isasabay natin yung kabila na yan. Ang problema, magmamaklas pa ulit tayo. Okay? Hindi pwede kasi masungkit dito. Masungkit na sana. Okay, fix bias ko na rin kabila. Fix bias na rin natin. Sana ba yung bias? Ito na, dalawa na. Ayan, ang dami na nating ganitong trimmer. Ayan, 1.5 and then 1K. 1K and then 1.5. Yan lang yung Phoenix natin. Value niyan magiging 2.5. Ayan, na-fix bias na natin ito. Na-fix bias na natin ito. O, balik natin. Tapos audio testing ulit tayo para matapos na yung vlog natin. Balik ko na yung board. Okay, naibalik na yung mga kable. Double check natin. Okay. Ito yung Phoenix natin. Sana ba yan? Ayun, ito to. Ito. And then meron pa pala akong napansin. Off muna natin to. May makuryente tayo. Ito, yung thermistor biyak na oh. Oh. Biyak. Ayan oh. Bali apat to. Yung dalawa, ay di, isa lang pala. Biyak oh. Nasilip ko, biyak pala ito. Palitan muna natin to. Palitan natin para wala na masabi si bossing. Although gumagana naman siya, kaso palitan natin. May nakita na tayong piyak eh. Kailangan titingnan lang natin to. Palitan natin. Okay, tanggalin ko muna yan. Tapos palitan natin. Sana meron pa akong pamalit. Tignan natin baklasin yung front panel. Kasi nakatago siya. Dalawa pala. Dito sa gilid and then dito sa may gitna banda. Biyak, ayan oh, to. Yung isa kasi kitang-kita dito sa may kanya. Yung dito kasi nakadapa, nakaganyan siya oh. Nakatago dito sa banda. Biyak din. Biyak. Dalawa pala yung biyak. Yan. Buti, meron tayong reserba. MF72. Paras lang oh. 10D25. Yan, 25, ano to? 25 ampere na 1000 volts. Okay, ito yung pamalit natin, dalawa. Buti meron pang dalawa ako naiwan. Sakto lang, meron akong dalawang naiwan pa. Yan, dito, and then dito. Okay, so yan, balik natin to para tapos na yung vlog natin. Balik ko na yung front panel. Nagdagan na natin ng kanto, ng thermistor. Kompleto na yan ha. Yung, kumbaga wala na siyang biyak. Kulang na lang dito is isang output ha. Isang output na lang dito ay isang pares pala, sa pares. Isa dito, and then isa dun sa may baba. Okay, and then hindi ko pa naitali ito kasi magdadagdag pa tayo ng output eh. Hindi pa nga ito nakatornilyo. Hindi pa nakatornilyo yan. Ngayon, audio testing tayo ah. Bahala ka dyan. Ayan, mag-relay. May ilaw. Okay. May nakakabit na speaker na, naka-stereo mode tayo. Ando, naka-play na 'yon. Ngayon,
Pasensya na kayo sa background natin kasi puno-puno yung shop natin. Yan. Channel 1 yan ha, yung na-repair natin ha. Channel 2. Okay. Naka-fix bias na yan ha, naka-fix bias yan. Okay. Sulit na tunog. Ayan lang guys, hanggang dito na lang yung video natin. Ang kulang na lang dito ay yung isang pares. Yun na lang, yung isang pares na lang. Isang pares na lang. Kaysa antayin pa natin yung output and then kukumpituin, tsaka tayo magputol na tapos ng video, haba lang yung oras natin. Ang importante is tumutunog na. And then sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin in case na maka-encounter kayo ng itong unit, di ba? Alam nyo kung pinapapix bias sa inyo, alam nyo yung value na ginamit ko, 1.5 and then 1K. Sa mga nasunog na parts na wala na kayong halos wala nang halos mga nakasulat, gayahin nyo lang sa may kabilang channel. Ayan, okay. Ano pa bang kulang? Ito, sira pala to dito sira yung dalawang thermistor. Output sira, yung MOSFET is buo. Okay, and then nag-fix bias tayo. Ayun sir, from Bulacan. Okay na yung shockwave mo na SWA na 4,000. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ayan, promotion bago tayo magtapos siyempre. Shop natin 8 AM to 8 PM yung shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. Number 61 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace natin lahat.